May nagsabi na, ako ay isang dakilang makasalanan, ngunit si Kristo ay isang dakilang tagapagligtas. Sa English po, ang ibig sabihin nito, I am a great sinner, but Christ is a great Savior. Ito ang mga bantog na salita ni John Newton nang maunawaan niya ang tumutubos na pag-ibig ng Panginoong Hesus. Hindi nito itinataas o itinaas ang kanyang pangalan, kundi pinababa ang kanyang puso tungo sa habang buhay na pagsisisi at paglilingkod. When Newton knew the love of God, it drove him to a lifetime of service and even suffering, sacrifice for the sake of the gospel. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatanggol sa sarili, subalit ito yumuyuko. Kaya't hindi kailanman hinihiwalay ng Ebanghelyo ang pag-ibig at ang kababaang loob. Yung dalawang bagay na ito. Kapag tunay na pag-ibig ni Kristo ay nakita ng isang makasalanan, hindi makakatagal ang pagmamataas. Kaya't ito ngayon ang ating serye sa buwan ng Pebrero. Ang pamagat ng aking serye na hinanda para sa buwang ito ay Hinimok ng Pag-ibig. Maraming salita na pwede nating gamitin, pero nais kong gamitin ang hinimok, pwedeng inudyukan o kinontrol, subalit mas minarapat kong gamitin ang hinimok in a pastoral way para to encourage, magbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin pag naintindihan at nakita natin ang kahulugan ng pag-ibig ni Kristo. Ayon sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi damdamin lamang, kundi isang puwersa na kumukontrol, humihikayat, at nagbabago ng direksyon ng buhay ng isang mananampalataya. Ito ay pinatutuhanan ni Pablo na ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa kanya, kundi humihikayat sa iba't ibang paraan. Kaya 4 na paraan ang titingnan natin sa buwang ito, sa ating serye for the month of February. Ang paraang binabanggit ko ay pagpapakumbaba, pagpapasalamat, paglilingkod, at pagtitiis. Itong 4 na ito na binabanggit ni Pablo sa ating piniling talata ayon sa 2 Korinto 5:14 hanggang 6, talatang 2, ito ang magiging serye natin for the month of February. We will be looking into this text of scriptures and understand what Paul was encouraged, challenged, or even compelled because of the love of God. Kaya anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Korinto. Titingnan natin ang Kabanata 5 at talatang 14 hanggang 5 para sa ating mensahe ngayong umaga. Ngunit sa ating pagbabasa, umpisahan natin sa talatang 11 hanggang 15. 2 Corinthians 5 verses 11 to 15. Ganito po ang sinasabi. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos at ako'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang masagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuhan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. 15, siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay
ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Yun po ang salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isang lubhang personal at pastoral na liham. This is a very personal letter of Paul which he addresses the Corinthian believers. Kini-question ang kanyang pagka-apostol, minaliit ang kanyang paghihirap. May ilan sa iglesia na nagsimulang sukatin ang spiritual na otoridad batay sa karisma, sa lakas, at panlabas na tagumpay sa halip na ang katapatan at sakripisyo ng pag-ibig. Yun yung pinaglalaban ni Pablo, yun ang kanyang pinapaliwanag sa sulat na ito sa mga taga-Korinto. Yan ang patotoo ni Pablo. Bilang tugon, hindi ipinagtanggol ni Pablo ang sarili gamit ang kanyang kredensyal at tagumpay. He is not that kind of minister or person who would defend himself amidst false accusations by using his credentials or even his victories or accomplishment. Sa halip, ibinukas niya ang kanyang puso at ipinaliwanag kung ano talaga ang nagtutulak sa kanyang buhay at ministeryo. Binibigay niya ang kanyang sarili, ipinapaliwanag niya. Ayon sa laman ng kanyang puso, ang uri ng kanyang paglilingkod. Parang sinasabi niya, kung gusto niyong malaman kung bakit ako nabubuhay ng ganito, kung bakit ako nagtitiis, kung bakit ko ipinapangaral si Kristo, ito ang dahilan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang kumukontrol o sa ibang translation, humihimok sa amin. Yan ang talata 14. Yun ang dahilan. Ayon kay Pablo, it compels, constrain, or controls. Kumbaga, ito yung motivation. Inspirasyon niya at motivation sa kanyang paglilingkod, sa kabila ng kanyang paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon, ito ang tumutulak sa kanya na maglingkod at binibigay niya ang kanyang sarili sa kabila ng kahirapan sa gawain. Kapag tunay na naunawaan ang pag-ibig ni Kristo na nahayag sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, pinabababa nito ang mga makasalanan tungo sa kaligtasan at pinabababa ang mga mananampalataya tungo sa buhay na hindi para sa sarili, kundi para kay Kristo. Kapag tunay nating naunawaan ang pag-ibig ni Kristo, hindi na tayo maaaring manatiling neutral sa mga mahalagang bagay, sa ating mga response dahil tayo inabot ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin sa umagang ito. Ang pag-ibig ni Kristo na nahayag sa kanyang kamatayan ay nagpapakumbaba sa mga makasalanan tungo sa pag-asa at sa paglilingkod na may paglimot sa sarili. The love of Christ revealed in His death humbles sinners into hope and believers into self-forgetting service. Ganito ang sinasabi ni Pablo sa ating mga talata. Ang pag-ibig ni Kristo ay nahayag sa kanyang kamatayan, ay nagpapakumbaba sa mga makasalanan tungo sa pag-asa at sa paglilingkod na may paglimot sa sarili. Ipinagtanggol ni Pablo ang integridad ng kanyang ministeryo at ipinaliwanag kung ano ang nagtutulak sa kanyang buhay at paglilingkod. Hindi ito ego o reputasyon o pansariling kapakanan lamang, kundi ang nangingibabaw na pag-ibig ni Kristo na tiyak na nahayag. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng krus.
At itinampok ni Pablo ang dalawang mapagpakumbabang konklusyon na bunga ng pag-ibig ni Kristo. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Una, pinabababa tayo upang ilantad ang ating kalagayan. It humbles us in order to expose our true condition. Pangalawa, pinabababa tayo sa pagbabago ng layunin ng ating buhay. It humbles us in order to reshape the purposes of our lives. Itong dalawang bagay ang titimbangin natin o titingnan natin mula sa ating hinalaw na talata, mula sa talatang ating binasa, hahalawin natin ang mga katagang ito o mga prinsipyo o katotohanan ito para sa ating pakinabangan ngayong umaga. Una, pinabababa tayo upang ilantad ang ating kalagayan. It humbles us in order to expose our true condition. Ayon sa talatang 14, anong sinabi niya riyan? Ang isa ay namatay para sa lahat, kung gayon, ang lahat ay namatay. One has died for all. Yan ang binanggit ni Pablo. Kawili-wiling pakinggan. It is interesting kung bakit sinabi ni Pablo ang mga talatang ito o mga katagang ito. Nagsimula si Pablo sa isang konklusyon. Lahat ay nagkasala. Ito'y hindi haka-haka o isang opinyon, ito'y isang hatol. Napakadesperado ng katatayuan ng sangkatauhan na kinailangan ni Kristo na mamatay. Ganyan ang sinasabi ni Pablo. Yan ang kanyang pinagdidiinan. Hindi sinasabi ng krus na mahina tayo, kundi sinasabi o dinideklara nito na tayo ay patay sa espiritual o walang buhay. Ganon kamiserable ang kalalagayan ng isang makasalanan. Yan ang kondisyon mo, kondisyon ko bilang makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ito ay nagpapaalala sa atin na pinabababa tayo ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng paglalantad ng ating tunay na kalalagayan na nasa hatol. In other words, Christ's love humbles us by revealing our true condition as what? Under judgment. Ang makasalanan ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Pinabababa tayo ng pag-ibig ni Kristo na kanyang pinahayag sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Hindi tayo maliligtas hanggat hindi tayo nagpapakumbaba at umamin na tayo ay spiritual na patay at umaasa sa kahaliling kamatayan ni Kristo lamang. Christ's substitutionary death is your or our only hope, none other. Walang ibang pag-asa. Wala kang ibang pupuntahan. Wala kang pwedeng iharap sa Diyos sa iyong katatayuan bilang makasalanan. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang kabayanihan, ito ay kailangan. Bakit? Dahil ang lahat ay namatay. Ang ebanghelyo ay hindi nambobola o nagpapagaan ng damdamin. Ito ay nagsasabi ng katotohanan. Pinapakita rin nito ang iyong tunay na kondisyon, hindi lamang sa harap ng tao, mas sigit sa harapan ng Diyos. Ngunit marami ang tumatanggi na tanggapin ang hatol ng Diyos sa kanilang kasalanan. Marami ang ayaw umamin. Maraming ayaw makinig. May mapagmataas na pagpapawalang sala sa kanilang sarili. They are those who refuse God's assessment of their sin. Sa paano? By prideful self-justification. They justify themselves not only before man, but before God. Yan ang tao. Sa paanong paraan? Sa paghahambing ng sarili sa iba. Hindi naman ako ganon ka makasalanan ko tulad nitong taong ito. O katulad ng iba.
Katunayan, mas mabuti pa nga ako sa kanila. Sila, linggo-linggo nasa simbahan o sa iglesia, ngunit ako, bagamat bihira o paminsan-minsan, ngunit mas maayos pa ang buhay ko. Yan ang justification ng mga tao. Pinagmamalaki nila o hinahambing nila ang sarili nila sa iba. Ang iba ay umaasa sa relihiyon o moralidad. Palagi naman ako nasa simbahan o sumasamba. Sa katunayan nga, may panata nga ako eh. Hindi ako taon-taon, may panata akong pinupuntahan o dinadaluhan. Di ba yun ay patunay na meron akong pagkiling o pagtingin ng maayos sa Diyos? Ang iba naman ay may pagsasabing, alam naman ng Diyos ang puso ko. Sinserong emosyon. Ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ay totoo. Alam ng Diyos ang puso ng tao, maging ang puso mo. Ngunit ganito ang kanyang sinabi ayon sa Jeremias 17, talata 9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Kung ito ang katuwiran mo, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang puso ay mandaraya. Napakasama. At hindi lang ito para sa akin, kundi para rin ito sa iyo. Ganyan ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Kaya ang tanong ko, ano ang tugon mo rito? Anong tugon mo sa hatol ng Diyos o sa katotohanan kung paano tayo tinitingnan ng Diyos? Subalit ano ang sabi ng krus? Kung may namatay para sa lahat, lahat ay patay. Ibig sabihin, walang ligtas dahil patay. Patay ang tao, ang makasalanan. Salamat, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating kondisyong walang pag-asa. Hindi namatay si Kristo dahil halos mabuti tayo. Namuhay at namatay siya dahil wala tayong kakayanang iligtas ang sarili. Ang kanyang pag-ibig ay hindi naghihintay ng pagbabago. Ito ay nagbibigay ng buhay para sa iyong makasalanan. Kaya't sabi ni John Owen, walang taong higit na mapagmataas kaysa sa taong nag-aakalang siya'y karapat-dapat sa awa. This is the ultimate of man's pride when he says he deserves mercy. Hindi ka karapat-dapat kalooban ng awat habag ng Diyos. Sino ka para humingi o tumanggap ng awa? Ngunit mapagbiyaya ang Diyos sa isang makasalanan. Ang biyaya ng Ebanghelyo ay nagpapakumbaba sa atin upang sa pamamagitan ng pag-alis ng ating mga panagalang at saka tayo itinataas sa pamamagitan ng pag-iisa sa atin kay Kristo. Yun ang pag-asa mo bilang makasalanan. Hindi sa sarili mong galing, kaalaman, kundi upang lumapit ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Marami sa atin ay nagpapatingin sa doktor. Ang doktor ay hindi makagagamot sa pasyenteng tumatanggi ng kanyang diagnosis. May mga ganon, pumupunta sa doktor, ngunit binabaliwala ang sinasabi ng doktor. Ang krus ang diagnosis ng Diyos para sa iyo bilang makasalanan. Nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Ngunit si Kristo ang lunas dahil may kapatawaran sa gitna ng iyong kondisyon na makasalanan at nasa ilalim ng puot ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa iyo, kaibigan, tumugon ka ng may pagpapakumbaba at kilalanin ang kamatayan ni Kristo, ang paraan para makasumpong ng habag at kaligtasan. Respond with humility and recognize that Christ's death on the cross is the only way for you to find mercy and salvation. That is your only hope. And that is God's provision for you.
Sa panahong iniiwan ang konsepto ng kasalanan, ang kababaang loob ay tila insulto. Ngunit walang biyaya kung walang pagpapakumbaba. Without humility, grace remains inaccessible. Gospel grace is accessed only through humility. Yan ang pinapakita ni Pablo sa atin. Yan ang tinuturo niya. Yan ang pinapaliwanag. Ang paglapit kay Kristo ay ang pagtigil sa pagtatanggol ng sarili at ang pagsang-ayon sa Diyos. No to self, yes to Christ. Pakinggan natin ang sinabi ni John Stott. The cross is the end of all self-justification. Pag tumingin ka sa krus, pagmasdan mo ang krus, tinatanggal nito ang lahat ng pangsariling pagmamataas o pagmamarunong na kaya kong ipagtanggol ang aking sarili sa harapan ng Diyos. Si Kristo ay namatay para sa atin dahil hindi natin nailigtas ang ating sarili. Ang kanyang pag-ibig ay nakakatugon sa atin, hindi sa ating pinakamahusay, ngunit ang ating pinakamasama. At ito'y nagbibigay buhay sa mga patay sa espiritual na kanilang kalalagayan. Ganyan ang tao. Itigil ang pagtatanggol sa iyong sarili at lumapit ng tapat kay Kristo. Yan ang paalala, yan ang pamanhik ko sa iyo. Kung ikay narito ngayon na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, ito ang pamanhik. Ito ang paalala ng pulpitong ito, ng iglesyang ito para sa iyo. Ang pagpapakumbaba ay ang pintuan ng awa, kapahingahan at kaligtasan. Come honestly to Christ, my friend. Humility is the doorway to mercy, rest, and salvation. Ayon kay Thomas Watson, hanggat hindi nagiging mapait ang kasalanan, hindi magiging matamis si Kristo. Hindi kailanman pinahahalagahan ng tao ang biyaya ni Kristo hanggat hindi niya nararamdaman ang bigat at kapangitan ng sarili niyang kasalanan. Hanggat hindi mo makita kung gaano kasama, kapait, karumi ang kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi mo bibigyang pansin o hindi mo maunawaan at maintindihan ang biyaya ng Diyos. Ang kasalanan, sapagkat nagiging mahalaga lamang ito ang kapatawaran kapag siniseryoso ang pagkakasala. Sa madaling salita, nagiging matamis si Kristo sa kaluluwa lamang kapag ang kasalanan ay kinilalang mapait, nakakasakit sa Diyos at karapat-dapat sa hatol. Hindi mo titingnan o hindi mo maintindihan kung gaano mapagbiyaya ang Diyos hanggat hindi mo maintindihan ang katotohanan kung gaano karumi ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Ganito ang patotoo ni Martin Luther. Ganito ang kanyang paano na naintindihan ito sa kanyang buhay. Nagpahayag na hindi moralidad, kundi katuwiran sa sarili ang pinakamalakas na humadlang sa kanya sa Ebanghelyo. Ang kanyang pangangatwiran sa kanyang sarili sa harapan ng Diyos, ang nagbigay ng distansya o dumistansya sa kanya o nagpalayo sa kanya upang hindi siya lumapit sa Diyos. Nang makita si Kristo na bilang kahalili, hindi karagdagan, doon siya nagkaroon ng kapayapaan. Alam natin ang buhay ni Martin Luther. Grabe ang kanyang pananalangin araw, ang pinakamaliit na kasalanan ay kino-confess niya sa Diyos. Subalit walang kapayapaan hanggat naintindihan niya, nakita niya bilang kahalili, hindi karagdagan na kailangan niya si Kristo. Ngunit nagtatapos ang pag-ibig ni Kristo, hindi nagtatapos ang pag-ibig ni Kristo
sa pagliligtas lamang. Ang parehong pag-ibig na nagpapakumaba sa atin tungo sa kaligtasan ay umaangkin sa atin. Inaangkin tayo nito. Kaya ang ating ikalawang punto ay pinabababa tayo sa pagbabago ng layunin ng ating buhay. It humbles us in order to reshape the purposes of our lives. Ito yung ginagawa ng Ebanghelyo. Ayon sa talata 15, upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Hindi lamang namatay si Kristo para patawarin tayo, kundi upang angkinin ang ating buhay. Christ died not only to forgive sins, He died to reclaim lives. Yan ang ginagawa niya. Ayon sa Galatia 2, talata 20, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili, kundi para kay Kristo. Pinagtitibay ng muling pagkabuhay ang kanyang karapatan bilang Panginoon. Yan ang ginagawa, yun ang significance ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya pinapaalala nito sa atin na pinabababa tayo ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagbabago ng layunin ng ating buhay. Christ's love humbles us by reordering the purposes of our lives. Yan ang ginagawa ng Ebanghelyo sa bawat kumikilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ang mga binigyan ng buhay ni Kristo ay tinawag na mabuhay sa ilalim ng kanyang paghahari, hindi para sa kanilang sarili. Niligtas ka hindi para mamuhay ayon sa iyong gusto, kundi ayon sa layunin ng Diyos. Inangkin ka na ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Hindi tayo pinababayaan ng biyaya na walang pagbabago. Grace does not leave us unchanged. In fact, it recenters us. This is what the grace of God does to every believer. Ang buhay ay hindi upang ipamuhay para sa sarili. Sinasanay tayo ng biyaya na tumanggi sa sarili at magsabi na oo, kay Kristo nang may kagalakan, hindi kabigatan. There is joy in serving Christ, not heaviness. Hindi ka nabibigatan dahil iniligtas ka niya. Grace trains us to say no to self and yes to Christ with joy. Ang mga binigyan ng buhay ni Kristo ay tinatawag na mabuhay sa ilalim ng kanyang paghahari, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang nahuhulog tayo na, of course, nais ng Diyos ang para sa ikabubuti ng kanyang alagad, ng kanyang anak. Subalit, ang mas dakilang layunin ay upang bigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa kanyang kaligtasang binigay sa atin. Ito ang hahamon sa kasalanan ng makasariling otonomiya. Yan ang ginagawa ng tao ngayon. Gusto nilang mamuhay para sa kanilang sarili, I, me, and myself. Nakasentro ang kanilang buhay sa kanilang sarili pa rin, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagtanggap ng biyaya o tumanggap ng biyaya, ngunit pagtanggi sa pagsuko. Nahayag ang mga kaisipang ito sa maraming paraan. Nariyan na ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nauuwi sa pansariling kapakinabangan. Para sa sariling kapakinabangan lamang. What is in it for me? Yan ang prinsipyo ng mundo. Yan ang pinapairal sa ating kapaligiran. Walang para sa Diyos o tila walang pagtingin sa Diyos. Ang ministeryo ay nagiging pagpapahayag ng sarili. Anong sinasabi riyan? Maglilingkod kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Nagpaparamdam ng kahalagahan o
o nagpapakita ng kanyang sarili. Yan ang uri ng paglilingkod ng ibang mga tinatawag na Kristiyano. Sa halip na kung ano ang iniutos ni Kristo. May maliwanag na mga utos si Kristo para sa isang mananampalataya. Ngunit, kung mali o kung sarili pa rin, ang pansarili pa rin kapakanan ang pinapairal mo, magkakaroon ka ng maling pagtugon sa mga gawain ng paglilingkod sa iglesia. Merong pagsunod sa Diyos na nakabatay sa ginhawa. Susunod ako kung maayos ang kasama. O kaya swak sa schedule ko. Sa panahong sentro ang sarili, ang ebanghelyo ay nag-aalok ng mas mabuting identidad o pagkakakilanlan. At ito ay ang mapabilang ka kay Kristo. Your identity is not your own self, your profession, your own status in life. Ang iyong identidad ay si Kristo. Ganito ang sabi ni Jonathan Edwards, ang tunay na kababaang loob ay hindi pagtingin sa sarili, kundi mataas na pagtingin kay Kristo. Not a low opinion of ourselves, but a high opinion of Christ. Or in another way, not thinking less of ourselves, but thinking of yourself less. Why? Because Christ is central. Nakatutok ka kay Kristo. Siya ang doon umiinog ang buhay mo kay Kristo, hindi sa sarili mo. Ang alipin ay hindi nagtatanong kung ano ang gusto niya. Nakakatuwa siguro tumingin o makinig sa isang alipin na siya pa yung nag-uutos ng kanyang amo. Kundi, tinutupad niya ang utos ng kanyang Panginoon. Yan dapat ang mangyari at yan ang inaasahang mangyari. Ganyan ang panawagan ng bawat alagad at alipin ng Diyos. Ganyan ang ninanais ng Diyos para sa atin sumunod. Kaya't ang hamon ko, mamuhay ka sa ilalim ng kanyang paghahari, hindi para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Live under Christ's lordship, not for self-interest, but for His glory alone. Ang parehong pag-ibig na nagpapatawad ay nagpapalakas. Hindi inuutos ni Kristo ang bagong buhay nang hindi niya ibinibigay ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Binibigyan ka ng kapangyarihan. Why? Because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Hindi mo kayang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan mong humingi ng kapangyarihan, dala o buhat sa ginawa ni Kristo sa krus. Itinutuwid ng pag-ibig ni Kristo ang layunin ng ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Christ's love directs our lives or redirects our lives for His glory because of the gospel, because of the power bestowed upon Christ brought about by His resurrection. Kapatid, tanungin ang iyong sarili kung saan ang sarili pa rin ang namumuno sa iyong desisyon at kung ano ang tawag at hinihingi ng Diyos. Saan mas nangingibabaw ang sariling kapakanan? Sa halip na hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos? Suriin mo ang iyong sariling buhay. Suriin mo ang iyong sariling kaisipan. Humingi ka ng biyaya upang mapagtagumpayan ito. Hindi madali. Kung aasa ka sa sarili mo, subalit may biyayang laan o alok ang Diyos dahil sa ebanghelyo. Dumulog sa Diyos. Maglingkod na walang pagkilala, sumunod ng walang negosasyon, at magdusa ng walang hinanakit. May mga panahon na magdurusa tayo sa ating buhay pananampalataya. Ngunit nawa,
hindi ka humantong sa may hinanakit ka dahil sa kabigatang iyong pinagdaraanan. May biyaya dahil sa Ebanghelyo. Ang pagpapakumbaba ay ang katibayan na ang pag-ibig ni Kristo ay tunay na kumokontrol sa iyo kung ganito ang kaisipan mo. Pamilyar tayo kay David Brainerd, isang misyonaryong bata pa. Sa batang edad, sa edad na 29, namatay siya. Ngunit, ganito ang kanyang sinabi sa kanyang maikling panahon na ginugol sa misyon. Ang sabi niya, hindi ko alintana kung saan o paano ako mabubuhay. Basta't makapagdala ako lamang ng kaluluwa kay Kristo. Yan ang kanyang hangarin sa kanyang buhay. Naging matapat siya na misyonaryo. Yan ang naging mahalaga para sa kanya. Larawan ng isang buhay na inilaan sa paglilingkod sa kanyang Diyos at tagapagligtas. Isang hamon, hindi lamang ito para sa inyo, maging para sa akin. At pagsusuri para sa atin lahat. Hindi tayo iniwan ng pag-ibig ni Kristo kung nasaan tayo. Pinabababa tayo nito upang itaas. Inangkin tayo upang palayain. Sa krus, namamatay ang pagmamataas. Sa liwanag ng muling pagkabuhay, nagsimula ang tunay na buhay. Kaya't ang ating huling himno na aawitin ay pagmasdan ang krus ni Kristo. Mula sa pagmamasid, dinadala tayo sa pag-amin at humahantong sa buong pusong pagsuko at tamang tugon para sa mensaheng ating narinig mula sa salita ng Diyos. Aawitin natin ang himnong Dakilang Krus. Dahil dito natin nakikita ang biyayang laan para sa mga makasalanan, maging para sa kanyang mga alagad, upang mamuhay tayo na may pagtitiis, na may paglilingkod ayon sa kanyang kalooban, at para sa makasalanan, ito ang tanging daan para sa kanyang o sa iyong kaligtasan. Awitin po natin ang ating himno ng Makitang Dakilang Krus, When I Survey the Wondrous Cross. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na aming tinunghayan maging sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil sa aming pagtingin sa krus, pag pinagmasdan namin ang krus ni Jesucristo, doon namin nakikita ang aming katatayuan bilang makasalanan na nararapat ng inyong puot. Subalit ang katotohanan ng krus ni Kristo ay humihimok sa amin ito upang makita namin ang dakilang pag-ibig na kanyang ipinamalas, kung saan ang Diyos na walang kasalanan ang siyang nagbigay ng kanyang sarili sa krus upang mamatay para maging kahalili sa mga makasalanan. Salamat sa biyayang meron kami, Panginoon, at kaligtasang pinagkaloob niyo sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat. Nawa, O Diyos, makita ito ng isang hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, na ang kanyang tanging paraan upang siya'y makalalapit sa iyo ng may kapatawaran ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan at tanggapin ang alok ng biyaya dahil kay Jesucristo. Ngunit para sa isang binago, sa isang anak nyo, bilang sa isang Kristiyano, hindi nagtatapos ang aming kaligtasan sa isang buhay para sa pansariling kapakanan lamang. Kami ay inyong tinawag sa kaligtasan upang mamuhay para kalugod-lugod sa inyo, upang bigyan kayo ng kaluwalhatian sa bawat aspeto ng aming buhay. Kaya't Panginoon, tulungan niyo kami
Biyayaan niyo kami upang puksain namin ang mga kasalanang nananatili sa aming mga puso at tunay na ipamuhay namin ang inyong utos at inyong kalooban sa araw-araw ng aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa patotoo ng inyong salita. Salamat sa paalala at nawa tulad ni Pablo, ang krus ni Kristo ang siyang humimok sa amin upang magpakumbaba, sumunod at magpasakop sa kapangyarihan ni Kristo sa aming mga buhay. Ito ang aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.